Nagpamalas na naman ng matindihang sacrifice ito pong ating idol na si Grandmaster Daniil Dubob sa Speedchess Championship 2024. Kalaban niya po dito si Grandmaster is Ben Rasmus. Grabe po ang nangyari. Tingnan po natin. Ako, ipor po ang tinira ni Dubob eh. Nagkaro kanyo kalaban niya C6, D4, D5, and then nagtulak lang sa E5. Yan po yung tinatawag na advanced Caro-Kann. So, ang kadalasan pong ginagawa dyan, nilalabas po yung bishop. Tapos, develop lang na knight, and then E6. Ayan. So, ganyan po talaga yung Caro-Kann, parang London setup. Napakakunat. Anyway, pagka knight f3, bishop e2, develop lang. Nagna-knight po sa e7, and then knight bd2. Pagka knight bd2, knight g6. Aba, tamang develop lang, ikot-ikot, no? Tapos, ang ginawa naman po ni Dubob, nag-knight f1. Hindi muna nag-castling. Iikot niya po yung kanyang kabayo. At ito pong tirang yan, ako po, napaka-unusual na po niyan. Ang kadalasan talaga doon ay castling. Medyo kakaiba na to, no? At sa sobrang kakaiba nga, aba, ang natalang laro lang, dalaw eh. So, meron po dito, nag-C5, meron po nag-Knight A6. Pero ito pong si Ben Rasmus, naguluhan na siguro, nag-F6 po yan eh. Ayan o. Yung F6 niya po, novelty na, first time na gamit sa laro, na hindi daw ganun kagandahan. Hindi siya maganda, pero parang normal lang po yan eh, sa ganitong setup na kung saan tinatanggal mo talaga tong pawn na to para mag-square dyan yung bishop mamaya, magkakasling ka. Tapos nakabukas pa yung F-file. Ayan yung ginagawa dyan. Anyway, si Dubob, inignore yan. Nag-C4 lang. Binubuksan mo yung gitna, sige, buksan natin ang tuluyan. Pero pagka C4, nag-develop lang, knight D7. Pine-pressure lang po yung E5 na si Grandmaster Daniil Dubob. Eto matindi. Knight G3 lang pinawalan. Nakakapagtaka, no? Kasi, anong nangyayari? Eto na. Inaatake yung pawn, pero hindi pinapansin. Ang gusto niya kasi mangyari, pagka takes mo dyan, takes, magkaka-capture na mga ganun. Masisira naman yung pawn structure sa gitna. Kahit one pawn na po yung item, hindi nakakastling. Kaya ang ginawa niya, nag-bishop G4. So, pagka bishop G4, ang iniisip ko dito, persado natang kainin, sir. Talagang mawawan pawn doon, walang masisirang pawn structure eh. Iba talaga si Dubob. Tingnan niyo yung ginawa ni Dubob. Sa'yo na yan. Nag-castling lang. Hanip, no? Binigay lang yung E5. Grabe. Etong kalaban niya, binibigay mo. Ay, kainin ko muna to. Pagka takes, kain ulit. At eto na nga po, one pawn up, ito pong si Ben Rasmus dito. Pero according sa engine evaluation, lamang na puti. Ibig sabihin yung plano ni Dubob na yan, legit yan. Talagang sacrifice na maganda ang ititira mo lang daw. Bishop G4. Bakit? Inaatake ito. Eh, ang ginawa naman ni Ben Rasmus, didepensahan ko yan. Queen F6. Ayan na mali. Ang tama daw, Queen E7. Pero kahit Queen E7, lamang talaga ang puti. Anyway, bakit mali yung Queen F6? Ito, tingnan nyo, napakatindi talaga ni Dubob. Diba, one pawn down na siya. One pawn down na. Dubob, hindi kontento yan na one pawn down lang siya. Gusto niya, tambak siya. Ito, tingnan nyo. Ayan pa isang pawn. Usang gala. Pag kinapture mo to or to, that means you'll be up by 2 pawns. So, ang ginawa po, kinapture niya po, ito pong F4. Ayun. Pagka-capture sa F4, naaatake ito. Ang plano pala, Knight H5. Yung pala ang plano. Gusto ko lang ibalik po bago ko to ituloy. Paano naman pag ito po yung tinex yung D4? Pag tinex yung D4, magtitira lang po ng Rook E1. Gusto niya lang mawala yung E5, pressure rin ito ng gusto. Yun lang pala yung plano. At ngayon, wala ka namang ibang threat dyan or way para depensan. Example, pag gumanito ka, pwede kang tulakan. Diba? At pag nag-capture ka dito, pwedeng i-takes lang, tapos capture pa rin. So, hindi din ganun kaganda. Kaya balik po tayo doon. Ang ginawa na nga po, ang kinapture po yung F. Hindi po tinira yung Rook E1 siguro kasi ayaw niya makain ito. Anyway, ang ginawa ni Dubob dito, number 1 engine move, Knight H5. Attacking the Queen. So, dahil inaatake yung Queen, umiwas yan, nag-Queen sa may H4. Iibalik ko lang, Coach, bakit iniwanan ito? Hindi ba pwedeng Queen E7? Kasi kahit mag-Queen E7 ka, pwede po pa rin kainin yan, tas may ganun .
So, parang maalangan ka pa, di ba? Kaya ang ginawa po, nag-queen na lang po sa may H4 na kung saan binigay nga yung E6 tapos nag-castling. Di pagka-castling, safe na. Sabi siguro ng itim dito, wala, binalik ko lang yung pawn mo. Okay na ako here. Okay na ako here. Hindi. Tingnan nyo ginawa ni Dubob. Sinimplihan lang. C5. Kala ko nga kakainin niya eh. Bawi yung pawn. Pero C5 lang po. So, ibig sabihin, 1 pawn down pa rin si Dubob Pero ang kagandahan niya, naipit yung bishop eh. Naipit, kaya napilitan bishop e7 develop. At pagka bishop e7 develop, tingnan nyo to, akala ko kakainin lang to para mabawi man lang. Na g3 lang yan. Hanep no. Bakit? Pag kinapture mo, kulong yung reyna. Kulong, kaya nag-queen g5. Pagka queen g5, talagang win na lang h4. Na talagang nakakapagtaka na po yan eh. Kasi yung h4, libre yan may knight takes h4. Okay lang. Kasi pagka knight takes h4, rook takes h4. Hanep talaga si Dubob. Ang gusto talagang gawin, kulungin yung reyna. Example po, no? Kasi ang threat ngayon, kakainin yan. Umatras yung kabayo doon, edi kulong na yung reyna, iiwas mo lang yung tore somewhere over the rainbow. Kahit ata dito, ikulong pa rin na dahil maatake yung reyna. Grabe yung gulo ng laro ni Dubob, no? Kaya napilitan po yan, mag-queen na lang sa G6. Umatras. So, pagka-atras po kasi, ano bang nangyayari? Hindi po makapture dahil may takes na ganon. Diba? Hindi pawn takes dahil nabubulol pa ako. Anyway, ang ginawa po dito ni Dubob, bishop f7. Lumayas ka. At napalayas na nga po, pumunta po yan doon na kung saan rook takes na lang, atakado yung reyna, hindi makain yung tore, at yan po ay one piece up. Grabe yung mga idea ni Dubob, no? Grabe. Anyway, siya po ay tumira ng G5, inaatakin tore na kung saan tumakbo lang po sa may H2. Tumira po ng rook sa may F1 at dito po 15 seconds na lang si Dubob. 10 seconds ito pong si Esben Rasmus. So, ang ginawa po dito ni Dubob, nag-rook sa F2 to defend the bishop. Tumira po ng king move lang na sinagot ng king G2 lang. Medyo mabilis na lang tumira to. One piece up na eh. Tumira po ng knight F6. Pinapalit po yung kabayo, kinapture, pinalit, and then umiwas yung bishop. Hindi daw ganun kaganda. Ang pinapatira po kasi ito. Bakit po? Pag kinapture pala yan, may rook takes. Ayan, tapos may check naman doon, babagsak yung F6. Ganun pala gustong gawin. Anyway, bishop E6 is still good, lamang pa rin, pero wala na kasing oras, kaya napatras na lang yan. Tumira po ng rook D8 na dinepensahan ng queen G4. Tumira po ng bishop takes D4. Kinapture po yung tore, binawi po yan, and then queen takes lang po sa may D4. Siyempre, nakain din po yung E6, pero may kain sa may G5. Ayan, pagka-take sa G5, chumek, na tumakbo sa G1. Ayan. Pag umakat kasi dito, baka ulit-ulitin yung check. So, pag takbo po sa G1, tumira pa rin po yan ng Queen H5. Queen H5, 2 seconds versus 7 seconds. Chumek! Ayan, wala nang oras tumakbo yung king. Tumira po ng rook sa may E1 na kung saan gustong matihin na nag-Queen G4 lang para hindi makagalaw siguro yung bishop na sinagot lang po ng queen sa may E5. May obvious na threat. Ayan. Chichikin po, kaya nagpasingaw A6. Ngayon, pagkapasingaw sa A6, ito, tingnan nyo. Bilis talaga ni Dubob kasi tumira po siya dito ng panapos na tira. Mabibigla ka. Brilliant move. Queen E8. Sinacrifice yung reyna. Aba sir, di ba may tatakbuhan na? Walang pakialam si Dubob dyan. Kasi nga, pagka-takes, rook takes, nag-resign yung kalaban or naubusan ng oras. Anyway, force mate na to. Pagkaangat po kasi, check, pupunta doon, check, aangat na naman, bishop checkmate. Yun po ang mangyayari. Balik lang po ako doon, no, sa may check. Ang pinaka-best move daw po na gawin dito is iharang dito. Kaso, pag napalit po kasi yung reyna, wala nang problema. That is a one piece up situation. Mauubos lang yung pawn, push, easy win pa rin. Kaya, dahil doon, wala nang nagawa, ubos ang kalaban. Ibang klase talaga si Dubob, no? Ibang klase, ang ano niya, ang exciting niya maglaro. Lagi may sacrifice, nagte-take ng sobrang risk, walang pakialam. Hanip na Dubob to. Kaya idol ko to eh. Kaya nagiging Daniel Bugbog ako, yung sacrifice sabay resign eh. Hindi ko makuha yung sacrifice sabay panalo eh.
Anyway, sana po nag-enjoy kayo sa video na to. Mamaya live tayo sa laban po ni Grandmaster Wesley So at Ali Reza sa Grand Chess Tour Superbet Classics Romania 2024. Shoutout po sa lahat ng nanonood. Thank you po. God bless. At don't forget to like and share, follow and subscribe. Bye-bye. That little mouse, 'cause I'm an albatross.